So, hi, Bini G. Ito din yung continuation. Ito din yung continuation ng paggawa ko ng, or pagsagot ko ng mga question nyo dito sa TikTok while doing my makeup. So, ngayon, before anything else, bago ko basahin yung question niya, maglalagay muna ako nitong color corrector. Alam mo, aalis, no? Pero para lang to sa company ID. Pero, syempre, tago natin yung mga kailangan nating itago. So, meron akong mga ayan, dahil kakatapos lang ng period ko, gusto kong itago yung mga kailangang itago. Mga, yan, mga marks. And then, yun lang naman yung visible. Anyways. And ang ginamit ko nga pala is itong Get Ready With Me. Lalagay ko na lang po dyan sa yellow basket. If not, ilalagay ko siya sa link sa blue app ko. So, ang question po niya, paano naman po mamula po work? Tapos tatanungin ka po sa immigration, ano pong possible sagot? Guys, gusto ko muna mag-disclaimer, no? I am a travel agent. I've been working in a travel industry for, my God, 13 years na ata ako nasa travel industry. But, hindi, recently kasi, simula na nag-asawa ko, hindi na ako talaga masyadong nagta-travel, especially abroad. More on mga ano na lang ako, road trip na lang yung mga travel ko. Hindi na ako nakapag-international kasi we're saving up, syempre sa mga house renovation, mga ganyan. So, hindi ko alam kung kaya ko siyang sagutin ng naaayon. Pero gusto ko na lang i-share sa inyo yung mga naging experience ko with immigration. Kasi, 3 beses pa lang ako nakapag-international flight. Ang first travel ko was Hong Kong, second would be Singapore, and then ang third international travel ko is in the UK na. Lahat ng mga travels ko, I was actually employed. Kasi kapag ka mga Hong Kong travel lang, ang hirap kasing sagutin yan. Kasi normally kapag ka nagta-travel ka, syempre as tourist, saan mo kukuhanin yung fund para ma-fund mo yung travel mo? Sino nag-book ng flight mo? Sino nag-book ng hotel? Ano yung saan ka kumuha ng pocket money? Kasi alam ko, parang feeling ko kasi yan yung mga basic na questions if you're employed pagka nagta-travel abroad. Kasi parang feeling ko lang, no, parang itatag kasi siya as red flag ng immigration. Kasi paano ka nakapag-travel, paano mo na-afford mag-travel kung wala kang work? So, sobrang hirap sagutin yan. Pero, just to share din, no, i-share ko na lang, sorry ha, pero ang hirap kasi i-justify Paano mo nga sasagutin yun? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. I'm sorry. Kasi kailangan mong ma-justify na kaya mo or afford mo mag-travel abroad. Kasi saan mo kinuha yung fund? Unless siguro it's sponsored by friends and family, and then siguro yun, kailangan mong i-advise sa immigration na yung travel mo is funded by a friend or a family. Which is, kailangan mo magbigay ng proof na ito, si my friend, si Maria, will sponsor the trip, paid for the trip, and then pocket money, whatsoever yung mga ganyan documents. Kasi, I have a passenger, or meron akong client before, nagpunta naman siya ng family sila, tapos ang kasama nila yung fiancé. Papunta sila ng Korea. So, the trip was sponsored by the fiancé's parents kasi they have a business. So, meron silang ipinakita, nag-present sila ng affidavit na ang mag-sponsor ng trip, sasagot ng trip, nag-book ng trip is kumbaga, yung soon-to-be parents-in-law niya. So, at least yun, maipapakita niya pa rin na may proof, meron siyang maipipakita na proof na may nag-sponsor sa kanya ng trip dahil nga wala siyang work.
Ayun na, ang hirap talaga magkilay, day. Wait lang. By the way, ang gamit ko pala is Focallure na smooth eyeliner gel, pero ginagamit ko rin siya na brow gel. So, ilalagay ko na lang ulit sa yellow basket or sa link. Uy, alam niyo, sobrang 5 minutes na yung video ko. Nahihirapan talaga akong sagutin to kasi ang hirap talaga sagutin itong question na to. Kasi kailangan mo talagang ipakita na kaya mo mag-travel. So, ang hirap sagutin na anong isasagot mo sa immigration kung sakaling tanungin ka, paano ka nakapag-travel? Ang hirap sagutin. So, ayun na nga, i-share ko na lang sa inyo yung naging experience ko niyan kasi tinanong din ako. Ang naging issue ko niyan, walang nagtanong sa akin na immigration dito sa Pilipinas. Pero, na-question ako pagdating namin ng Singapore. Ang kasama ko din ulit nito is husband ko na siya nung time na yan, si hubby, and his family. Ngayon, pagdating namin ng Singapore, di ba nalobat? So, pagbaba namin ng eroplano, papasok na kami ng airport, hinarang ako ng immigration officer doon. Tapos, tinanong, parang randomly, nagtatanong sila sa mga pasahero ng airline. Ano ba yan? So, ang tanong agad sa akin, saan kayo nagsistay? Sinong nag-book ng ticket nyo? Sinong nag-book ng hotel? Gaano kayo katagal? So, pagdating pa lang namin ng airport ng Singapore, ayun, tinanong na ako agad. Luckily, nung tinanong nila ako, sinong nag-book ng flight, sinong nag-book ng hotel, ako lahat yung nag-book nun. Kasi tuwing nagta-travel talaga kami, ako talaga yung nagbo-book ng travel. Dahil nga nasa travel industry ako, sanay ako mag-book dahil dahil nga nasa travel agency ako before at ang hawak ko is tour packages, sanay akong gumawa ng itinerary. And then, yung ginamit ko ding payment dun sa pag-book namin ng flight, pag-book namin ng hotel, pag-book namin ng mga attractions noon sa Singapore, ay lahat nasa credit card ko. So, naipakita ko doon, kasi nung time na yon bago pa lang ako sa work ko na yon. Wala pa akong 1 taon sa work ko. So, at least naipakita ko na kaya ko mag-travel kasi ako yung nag-book ng lahat. Under my name din yung room namin sa hotel, and then credit card ko din yung ginamit namin for payment. So, yun lang. I'm sorry kasi parang feeling ko hindi ko talaga nasagot ng maayos yung question mo. Kasi nga, ang hirap po kasing paano ka sasagot sa immigration at paano mo i-justify yung sarili mo. Although sabihin natin na wala kang work pero may ipon ka, nag-resign ka, at least yun, pwede mong sabihin na nag-resign ako sa work ko, meron akong ipon, ganyan. Pero kapag wala kang work, hindi ka rin bagong resign, parang ang hirap kasi i-justify sa immigration na nakapag-travel ka nang wala kang source of income. So again, I'm really sorry kung hindi ko nasagot ng maayos yung question mo. Tanong ka na lang na iba, ma'am. Or sa mga nanonood ng mga videos ko, baka meron kayong gustong i-share kung ano yung ginawa nyo experience sa same situation ni ma'am. Ano nga ba yung ginawa nyo nung time na nag-travel kayo international at tinanong kayo kung ano yung magiging sagot kung hindi kayo working, saan galing yung source of income nyo. So, ayun. Wait ko na lang yung mga comment nyo. And thank you, guys. Ay, bago pala ako mag-thank you, ito ang ginagamit ko na loose powder is Focallure Face. And ang shade ko is number 2. So, ayun lang. Thank you guys for watching. Bye!